Sa unang pagkakataon, namasyal sina Mary at Colin sa may latian na sila lamang dalawa ang magkasama. Nakita nila ang isang ligaw na rosas at tinangka ni Mary na kunin ito. Sa kasamaang palad, nadulas si Mary sa isang bato at nabulid sa talampas. Mary! Mary! Mula kung saan dumating si Deacon at nailigtas si Mary, ngunit siya namang ikinalungkot ni Colin. Pagkamuhi sa sarili na hindi niya maikilos ang kanyang katawan upang tulungan si Mary, ang ganitong damdamin ni Colin ang hindi maunawaan ni Mary. Mary! Pwede ba? Bilisan mo naman ang lakad mo. Senyorita Mary! Martha, anong nangyayari kay Colin? Kinakabahan po ako. Bigla na lamang po siyang inatake ng matinding ubo. Ano po bang nangyari sa inyo kanina? Wala naman. Ha? Ganoon ba? Ha? Tatawagin ko muna si Dr. Henry. Tayo na, Deacon. Tayo na. Senyorito Colin, huwag kayo mag-alala. Darating na si Dr. Henry. Colin! Ano nangyari sa'yo, Colin? Mary. Senyorita, kukuha lang ako ng tubig. Kayo na muna ang bahala kay senyorito. Sige. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala ka namang sakit nang umalis ako kanina. Oo nga. Hindi ko alam kung bakit. Kumusta ka na, Colin? Ha? Kung ganun, magkasama kayo ni Deacon habang inatake ako ng sakit dito. Masama ba yun? Para sa akin, oo. Kinamumuhian ko si Deacon. Bakit mo siya isinama rito? Kung ganon, aalis na ako. Sandali, Deacon. Oh, Colin, hindi kita maintindihan. Sinabi ko naman sa'yo, ayaw kong makita si Deacon, Mary. bakit, Colin? May nagawa ba akong masama sa'yo? Bakit? Hindi mo alam? Wala akong alam, Colin. Ipaliwanag mo nga. Magsalita ka nga, Colin. Alis! Umalis ka na, Deacon! Ano? Ano bang dahilan, Colin? Ayoko na makita ka pa! Aalis na ako. Deacon! Huwag ka nang mapasok sa hardin. Bakit naman? Tayong tatlo ang gumawa ng hardin, tapos... Kung yan ang gusto mo, bahala na kayo! Sandali lang, Deacon! Mary, hayaan mo siya. Anong gusto mo ngayon? Bakit mo nagawa yun kay Deacon, ha? Mary, ang gusto ko sana kung pupunta ka sa hardin, ako lang iyong kasama. Ano gusto mong sabihin? Yun ang utos ko, hindi ka pupunta mag-isa. Sobra ka na! Masyado ka namang makasirili, Colin! Naiintindihan mo ako? Colin, kinamumuhian mo si Deacon dahil iniligtas niya ako sa aksidente, hindi ba? Huwag ka maawa sa sarili mo. Tanggapin mo ang katayuan mo. Tumahimik ka! Tama ka, may magagawa nga si Deacon para sa'yo, ngunit ako wala. Colin, Lumabas ka na! hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit nagagalit si Colin kay Deacon. May iba pa bang paraan para maging magkaibigan silang muli? Pasok! Senyorita, pakisara na lamang ang bintana. Malamig na ang panahon. Gagawa ako ng apoy para uminit sa kwarto mo. Magsisiga ka na naman, Martha. Hindi ko nga namamalayan lumalamig na ang panahon. Makapal siguro ang niebe ngayon, ano? Hindi na mahalaga yun. Madalas kasi kayo namamasya sa latian, kaya hindi na ninyo namamalayan ang takbo ng panahon. Masyado kayo naaaliw. Sige, senyorita, bahala na kayo rito. Matulog na kayo ng mahimbing. Sige. Siya nga pala, Martha. Bakit? Ano yun, senyorita? Halimbawa, may dalawang lalaki magkaibigan at nag-away, hindi sila magkasundo. Anong dapat kong gawin para magkabati silang muli? Senyorita, ano naman bang ginawang kabalastugan ni Deacon? Naku, hindi! Hindi, Ha? Martha. Ang sinabi ko kung... Kung ako, wala akong gagawin. Ang mga lalaki naman, senyorita, kapag nag-away ngayon, bukas magkakasundo uli ang mga yan. Ganyan si Deacon. Pero...
Papaano kung hindi sila magkasundo? Sandali lang. Kailangan siguro magpalitan sila ng isang mahalagang bagay. Anong klaseng bagay? Oo nga ano, hindi naman kasi ako lalaki, Senyorita Mary. Siguro, Senyorita, mas may alam kayo kaysa sa akin, ano? At ano naman ibig mo sabihin niyan, Martha? Mahalagang bagay raw. Mahalagang bagay. Ano kaya yun? Pati, may naiisip ka ba? Wala ka ring maisip? Aba, si Deacon yun. Ha? Alam ko na, ang plauta. Ikaw pala, Mary. Anong tungkol sa plauta? Naku, wala naman, Deacon. Tiyak na mahalagang bagay ang plauta para sa kanya. Kumusta na si Colin? Galit pa rin ba siya sa akin? Deacon, gusto mo pa rin bang maging kaibigan si Colin? Aba, ewan ko sa kanya. Basta na lamang nagalit sa akin na walang dahilan eh. Hindi ko nga maintindihan. Siya nga pala, pumunta ka na sa hardin? Hindi pa. Bakit hindi pa? Dapat mong alagaan ang mga rosas. Paano yung mamumulaklak sa isang taon? Hindi mo ba ako tutulungan? Paano naman ako tutulong? Ayaw kong papasukan ni Colin sa lihim na hardin. Sige na! Gusto ko mangalagaan ng mga rosas pero hindi na maaari. At tinatamad na rin ako dahil inaway ako ni Colin ng walang dahilan. Pasensya na, Mary. Sige. Deacon! Pareho naman silang matigas ang ulo. Palagay ko, hindi ibibigay ni Deacon ang kanyang plauta. Hindi. Kaibigan. Hindi. Kaibigan. Naisip ko na rin, hindi na sila magiging magkaibigang muli. Mary! Camilla! Ganun ba nangyari? Oo. Ang hindi nga namin maintindihan ni Deacon kung bakit siya nagkakaganoon. Malamang, yun nga ang tinatawag nilang pagsiselos. Ano? Oo, pagsiselos. Nagsiselos siya dahil mas malapit sa'yo si Deacon. Ha? Bakit naman? Siyempre, gusto kanyang tulungan pero hindi naman siya makakilos. Pinilit niya pero wala siyang magawa. Dumating si Deacon at sandali lamang nailigtas kanya sa kapahamakan, Mary. Ganon? Palagay ko namumuhi siya sa kanyang sarili. Dahil hindi niya maikilos ang kanyang katawan, katulad ni Deacon. Ganon ba? Palagay ko nasaktan siya sa mga sinabi ko. Ano bang sinabi mo? Sinabi ko sa kanyang tanggapin niya ang kanyang kalagayan at wag na wag siyang maaawa sa kanyang sarili. Marahil nasaktan siya sa sinabi mo. Tayong walang kapansanan ng madalas na hindi makaunawa sa mga katulad ni Colin. Talaga ba? Hihingi ako ng paumanhin. Mas makabubuti kung ganoon. Sige. Pero bakit kailangan pa niya magselos? Ang mga lalaki, lagi nilang gusto ang napapansin ng mga babae lalo na kung gusto nila. Marahil ang tingin ni Colin kay Deacon ay isang karibal tungkol sa inyong pagkakaibigan, Mary. Ibig mo sabihin, nag-aaway sila ng dahil lang sa akin? Isang dahilan ng karamdaman ni Colin, Mary. Pero sa kabilang dako naman, posibleng nang dahil na rin sa'yo. Pero alam mo, Mary, lahat naman tayo ay dumadaan sa ganyang bahagdan ng buhay. Bahagdan ng buhay? Ang lahat ng tao ay dumadaan sa parting natututong magmahal, Mary. Nagsiselos pala si Colin. Hindi masyadong maunawaan pero siguro kasalanan ko rin. Basta, kailangan gumawa ako ng paraan. Senyorito, babalik na lamang ako sa oras ng hapunan.
Mary? Anong nangyari sa'yo? May problema ka ba? Galit yata sa akin si Deacon. Anong sinabi mo? Sabi niya, galit daw siya sa akin. Bakit naman? Ang dahilan? Hindi ko alam ang dahilan pero ang sabi niya, ayaw na raw niya ako makita. Sinabi niya yun? Galit ako sa kanya. Sino kaya siya sa akala niya at pinagsasabihan kanya ng ganyan? Ha? Teka Colin, hindi ka ba nasisiyan sa sinabi ko sa'yo, ha? Ako? Masaya? Oo, dahil nagalit na nga sa akin si Deacon, hindi ba? Bakit naman ako matutuwa? Ang sabi niya, ayaw ka na niyang makita. Hindi ba? Hindi ko siya mapapatawad. Ang lakas ng loob ng Deacon na yan. Naku, hindi naman to ang inaasahan ko. Talaga bang nangyari yun, senyorita? Gumawa na nga lang ako ng kwento para maging magkaibigan ulit silang dalawa. Tapos ayun pala, ang mangyayari. Huwag kayong mag-alala, senyorita. Ako ang bahalang magbigay ng leksyon kay Deacon. Naku Martha, huwag mo siyang pagagalitan. Wala naman siyang kasalanan. Hindi, senyorita. Siya ang may kasalanan. Hindi Martha, kasalanan ko. Nagsinungaling pa kasi ako. Pinagulo ko lamang ang mga pangyayari kaya nagkaganon. Siyempre, dapat may ginagawa rin si Deacon. Hindi yung kayo lamang ang nag-aalala sa mga pangyayari. Di bale, ikaw Martha, may maitutulong ka ba sa akin? Ewan ko. Kapag napikon kasi si Deacon, mahihirapan ka ng kausapin pa siyang muli. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, ano naman ang gagawin mo? Ewan ko, senyorita Mary. Alam ko na. Bulaklak. Bakit hindi siya padala ng mga puting bulaklak? Mga puting bulaklak? Natatandaan ba ninyo, senyorita, yung binigay niya noon sa simbahan? Hindi ba, senyorita Mary, nung unang beses ninyong magpunta sa simbahan, binigyan kayo ni Deacon ng mga puting bulaklak? Oo nga. Sa loob ng simbahan. Kadalasan, lila ang kulay ng bulaklak na yan. Pero humanap ako ng puti para sa'yo. At kasihan ang dulot ng puting bulaklak. At naging maligaya naman kayo simula nang dumating kayo rito sa mansyon, hindi ba, senyorita? Oo, masaya. Sana, senyorita, makakita kayo ng mga puting bulaklak. Ano sa palagay mo, Martha? Hindi na kaya siya magagalit? Ha? Huwag kayong mag-alala. Maghintay na lamang kayo pagdating ng tamang panahon. Sana nga. Deacon! Ha? Ate! Lila pa rin, Patty. Kailangan mahanap natin ay puti. Wala naman akong makitang puti rito. Paano? Ang mga puting bulaklak! Ang dami pero wala naman dito ay nahanap natin. Bakit Narinig ko, sinabi ni senyorita, humingi ka ng paumanhin kay senyorito. Bakit ako? Uy! Hindi ka pupunta? Bakit ako pupunta? Wala naman akong ginawang masama. Alam kong wala kang kasalanan, pero Deacon, kailangan humingi ka ng paumanhin dahil yun ang patakaran. Bakit naman ate? Dahil ba sa mahirap lang tayo at mayaman sila, ganun ba? Tumigil ka! Bakit ba ganyan ka ng mga tuwiran ngayon, ha, Deacon? Basta't humingi ka ng paumanhin, hindi ka na nahiya sa iyong sarili. Ate naman, hihingi ako ng paumanhin kay Senyorito Colin. Di ko naman alam ang aking kasalanan. At saka, amo ba kita? Anong sabi mo? Deacon! Bumalik ka rito, Deacon! Bumalik ka rito! Labutan kita! Deacon! Bumalik ka rito! Ayun ka lang pala! Deacon! Bumalik ka rito, sabi! Hila po!
ng puting bulaklak, wala pa rin tayong nakita. Patty, umuwi na lang tayo. Anong gagawin ko ngayon? Bakit si Deacon ang dali-dali niyang mahanap ang bulaklak na yun? Ha? Deacon? Huh? Oh, kumusta ka na, Mary? Anong nangyari? May ipabibigay lang ako sa'yo. Ang hinahanap kong bulaklak? Ang ganda. Pero bakit? Yan ang sinabi ni Ate Marta. Nasa pack nga ako dito, oh. Ah? Wala naman. Kung maaari sana, ipakabigay mo na lamang yan kay Senyorito Colin. Ibibigay ko sa kanya? Pero huwag mo munang sasabihin na sa akin galing. Saka na lang natin sabihin. Pero, Sige na, Mary. Alis na ako. Maraming salamat. Deacon, sandali lang! Maraming salamat, Deacon. Huh? Puting bulaklak! Pala mo ba ang pambihira ang bulaklak na ito? Totoo ba yan? Ano naman ang gagawin ko dyan? Alam mo, kadalasan ang bulaklak na ito ay kulay lila. Bihira ka makakakita ng puting bulaklak na ganito. At kung meron kang bulaklak na ganito, ang ibig sabihin nun, magiging maligaya ka sa buhay mo. Magandang ang bulaklak. Talaga, ibibigay ko sa'yo. Sa akin? Oo, maghahati dito sa'yo ng kaligayahan. Hinanap mo yung bulaklak na yan para sa akin? Oo, Salamat. natutuwa ako. Bakit, Mary? Natutuwa ako dahil masaya ka na ngayon. Natutuwa ako dahil magkaibigan na uli tayo, Colin. Oo. Maligaya ako. Salamat. Pero, malungkot si Deacon. Bakit naman? Dahil galit siya sa'yo. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Hindi siya isang kaibigan. Palagay ko, hindi naman, Colin. Siya pa nga mismo ang nagbigay ng... Hindi ko na siya kaibigan kahit humingi pa siya ng paumanhin sa akin. Colin... Sana'y masabi ni Mary na si Deacon ang humanap ng bulaklak na hawak-hawak ni Colin. Pero hindi niya magagawa. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin. Nalulungkot si Mary sa ginawa niyang pagsisinungaling na naging sanhi upang magkalayong lalo sina Deacon at Colin. Pero isinumpa ni Mary na gagawa siya ng paraan upang magkalapit na muli ang dalawa kahit abutin pa ito ng mahabang panahon.